Kapag sinasabi nating cheese stick, syempre gawa po yun sa lumpiang wrapper na merong feeling na cheese. Pero dahil gusto kong maiba naman, tara gawa po tayo ng cheese stick na gawa lang naman sa kamote. At dahil yung main ingredient natin dito ay kamote, hindi po natin siya tatawagin na cheese stick kundi kamote cheese stick. Meron akong 1 kilong kamote dito, kaya yan, sinimulan ko na nga magbalat. Binalatan ko na nga lang muna ito para madali mamaya ang pagdudurog. Pagkatapos, syempre, kailangan din natin itong hugasan ng mabuti at hinugasan ko nga ito ng 2 beses. May napapansin nga kayong mga itim-itim dito, huwag kayong mag-aalala dahil tatanggalin muna natin yan bago natin papakuluan. Para hindi ganun katagal ang ating pagpapakulo at paglalaga nito, ang kailangan lang natin gawin ay i-chop lang natin ito ng mas maliit na size. Katulad na lang nito, para saglit lang natin ito papakuluan. Since wala din akong masher na magagamit dito para sa pagdudurog niyan, mas maigi kung mas malambot siya para madali lang siya madurog. Kung gusto nyo subukan or itry yung receipt na to at wala din naman kayong sweet potato dyan or kamote sa bahay, ay pwede po kayong gumamit ng regular na patatas. Yes, mga minako, pwede din po ito gawin sa patatas. Sadyang wala lang akong ibang choice dahil napakamahal talaga ng kilo ng patatas ngayon. So, hindi naman masama kung mag-explore tayo at gagamit tayo ng ibang ingredient, di ba? At titingnan natin kung uubra nga itong gagawin natin na gamit itong kamote natin. Since kamote cheese stick nga itong gagawin natin, ay maglalagay tayo dito ng napakadaming cheese. Nag-rate nga lang ako dito ng 165 grams na cheese at inubos ko po yun lahat para mas cheesy po itong ating kamote cheese stick. Lastly po, gagamit po tayo ng cornstarch kung saan siya yung magpapa-firm or bubuo po dun sa ating cheese stick para pag pinrito po natin ay hindi po sila maghihiwa-hiwalay. Just struggle din talaga yung pagkahalo na ginagawa ko dito kasi mas maigi talaga kung meron po tayong masher na gagamitin. Imamasa lang po natin ito ng maigi hanggang sa magiging ganto na po siya. Yung pwedeng-pwede nang iprito at hindi na po siya maghiwa-hiwalay. So, dapat talaga pinong-pino yung pagkakamash or pagkakadurog po natin nung kamote. Dahil kung hindi at kung finorm na po natin siya ng pagganyan, ako mapuputol at mapuputol yan. Late ko na lang talaga na-realize na sobrang dami pala ng kamote ko at parang hindi ko nga po ito matatapos at mauubos luto lahat. So, hayan, nung nabuo na po natin, ay simulan na po natin ang pagpiprito at dapat nasa high heat po siya. At dapat sobrang mainit yung kawali natin, pati na yung mantika natin bago natin ipiprito itong mga kamote cheese stick natin para hindi sila magdidikit-dikit. For the first time talaga hindi ko ina-expect na pwede din pala ito gawin sa kamote. Kung nagustuhan nyo po yung ating video, paki-like and share na lang din po. At kung hindi pa din po kayo naka-follow, ay pa-follow na lang din po ng ating page para more videos to come. Yun lang po, bye!